Hello po mga kababayan, dito na naman po tayo. This is Nancy Bicolana. Ito pong si Senator Lacson ay talagang para sa akin lang parang bakit po siya ay parang porsigido talaga siya na hanapin si Sergeant Gutesa at talagang nagpa-background check pa nga po siya. Sabi niya, binackground check nga po daw niya pero wala naman siyang nakitang anomalya o hindi maayos. Sabi niya maayos talaga siya nung nasa Philippine Marines siya. Ayun na nga po, Senator Lacson. Maayos po siya, nag-aral po siya, nasa Philippine Marines siya noon, iningatan niya yung kanyang record, na-check mo naman, maayos. Pero bakit hindi po ninyo itanong sa sarili ninyo na nag-retire siya ng maayos? Wala po siyang problema. So, tanong mo sa sarili nyo, Lacson, bakit niya sisirain yung magandang record para dyan sa peking? Sinasabi ninyo, kayo nag-akusa niyan peking perma ng abogado. Kasi po, hindi po nila dinidiretso. Sinasabi niya na peke yung perma ng abogado, pero ang sinisisi si Sergeant Gutesa, di ba? Yung pong nagpanotaryo ang sinisisi nila, hindi po ba? Kasi naman po, uulitin naman natin, kahit po elementary maiintindihan yan, pumunta ka sa opisina nito, nagpanotaryo ka. O ngayon, idinideny na hindi yun ang perma ng abogado. Yun na nga po ang problema. Yung perma ng abogado ang sinasabi nyo, pati yung judge si judge, sino ba yun? Carolina Icasio Sison, na sinasabing hindi po yon ang signature ni itong si Pichi Rose Espera. Posible nga pong mali, hindi nga yun Pero ang problema po sa inyo, ang sinisisi ninyo yung nagpanotaryo. Yung pong nagpanotaryo ang biktima dito. So yun na nga, Senator Lacson. Bakit wala kang nakita nung ipina-background check mo siya o nagpa-background check ka, wala ka namang nakita? Hindi po niya sisirain yon para dito lang sa notaryo na hindi naman niya intensyon na ipanotaryo yan. Ipinanotaryo lang yan dahil sa hiningi ni Senator Marcoleta. Yun po ang hindi ninyo inuulit-ulit. Ang inuulit-ulit ninyo yung peking signature. At mind nyo mga kababayan, sa loob ng parang 7 minutes na ini-interview siya, 4 na beses niyang nabanggit ang credibility. Credibility, ganito, credibility, ganyan. So parang talagang gusto ninyong isaksak sa isipan ng tao na may question sa credibilidad ni Sergeant Gutesa. I don't think so. Ang may question kami ngayon, ang credibility mo as a Blue Ribbon Chair person, Lacson. Kasi nga po, ang ginagawa mo ay hinahabol mo si Sergeant Gutesa. In fact, ikaw na ang nagsabi na tumutulong ka na sa NBI, nagbibigay ka na ng address doon sa judge, at talagang doon ang focus mo. Hindi po ba dapat ang focus ninyo ay yung gusto, yung sinisigaw ng taong bayan, yung mastermind po. Yung mastermind. Ayun, sabi nyo, marami na kayong sasampahan, yung ICI. Pero we want a mastermind. Huwag nyo kaming paikot-ikutin. Ito pong pakinggan po natin siya kasi marami tayong malalaman dito na talagang ang kanyang purpose dito ay i-discredit ang credibility ni Sergeant Gutesa. Aasahan ng mga tao na highlights dito sa pagbukas ng Blue Ribbon session sa, kailan mo yan, November 14? 14. Ano ba posibleng highlights yung aasahan nila? Ang bago lang development, kanina lang, na natapos na yung investigation na ginawa ng Executive Judge ng Manila at may resolution na. Ito pong interview na to ay October 27 po. Siguro yung kung saan ay nalaman ni Lacson na tapos na raw yung investigasyon ng Executive Judge na si
sino ba yun? Si Carolina Icasio Season. Kaya siya nagpa-interview. Kanyang rekomendasyon, mag-file ng kaso ng, I think, falsification, and possibly perjury against, of course, yung principal actor, si Orly Gutesa, dahil napatunayan na hindi real signature noong si Betsy Espera, yung notaryo publiko. Kasi sa kanyang investigation, nagpakuha siya ng mga specimen signatures ni Atty. Espera para i-match niya doon sa tiyatawag na question document na kung saan nakapirma si nakapirma si Atty. Espera bilang notaryo publiko noong sinumpang salaysay ni Orly Gutesa. So may findings na yon at I think nire-recommend niya ngayon sa prosecutor's office ng DOJ na magsampa ng demanda, magsimula ng preliminary investigation against Gutesa and those responsible for presenting his affidavit. Hindi ko alam kung sino yung saklaw nun. Ang Blue Ribbon ba, Senator, may pwedeng gawing sanctions dyan sa nangyari na yan? Parang binabastos yung proseso nyo eh. Meron bang mga parusa doon sa mga nagdala niyang witness na yan? Si Llamos naman, anong binabastos? Sila nga ang nambastos eh. Ang linis-linis ng hangarin ni Sergeant Gutesa na sabihin lamang yung kanyang nalalaman, tapos siya pa ngayon ang hinahabol. Siya ang binastos dito. Siya po ang biktima dito. Siya pa ang gagawin ninyong may sala. Abay, kitang-kita po ng taong bayan ito. Hindi po kasi ang mga taong bayan. Hindi na po kami paluluko dyan. Di ba? Tuloy-tuloy ang pag-iingay ng taong bayan kasi akala ninyo, madadala ninyo yan. Ito si Llamos talaga. Bling tainted? Unang-una, lilinawin ko, yung sinumpang salaysay na sinagawa ni Technical Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon Committee, valid yun. Dahil ito'y kanyang sinumpaan mismo sa harap ng komite. Ayun naman pala. So, bakit pinipilit ninyong pakasuhan siya? Hindi pala si Senator Lacson yung parang inirekomenda ng judge for na imbestigahan for possible forgery or falsification. Walang kinalaman yung kanyang sinumpang salaysay, yung kanyang papayag doon sa harap ng Blue Ribbon Committee, doon sa kanyang sinumpang salaysay na notarized. That's a different matter. Kaya lang, although valid yung kanyang sinumpang salaysay at lahat ng kanyang sinabi, dahil ang presumption doon, sinumpaan niya, kaya pawang katotohanan lamang yung kanyang sinalaysay doon sa pagdinig. Pero, ang issue doon is yung kanyang credibility. Credibility Kasi tinanong ka doon kung sino yung notaryo. Sabi niya, siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Espera. So, ang magiging issue, yung issue ng credibilidad. Credibilidad. Na kung nakapagsinungaling siya doon sa isang bagay na importante rin, dahil ang pinresenta niya ay isang notarized affidavit. Pero, sir, at kung sinasabi niya, siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Espera, dapat yun ang katotohanan. Pero lumalabas ngayon at ito'y mismong resolution ng executive judge ng Manila RTC ang nagsasabi na kasinungalingan yon, medyo may tama yung kanyang credibility. Now, bahala na yung mga miyembro ng committee. Ako bilang chairman, alam ko na yung idadraft ko bilang committee report patungkol doon. Pero nakasalalay pa rin yun sa appreciation ng mga miyembro na mga pipirma sa committee report kung sasang-ayunan nila yung observation ng chairman na magda-draft ng committee report. Sir, just to recognize si Regina Lay is now with us. Sir, but if I may, sir, I was wondering lang kasi like it or not, sir, maraming nagpapanotarize na hindi talaga humaharap yung mismong abogado. I mean, it's not supposed to happen, but it always happens. Wouldn't this then be a problem not of Gutesa, but a problem of the person who notarized it? In this case, possibly si Attorney, what's his name? Attorney Espera. Hindi, paano magiging problema ng Atty. Espera sinabi niya nga hindi siya yung nagpirma. Pero di ba, mukhang sa opisina niya yun eh. Di ba? Kasi di ba saan yun nakuha? Saan nila nakuha yun? Yung area na yun. Bakit doon nagpunta si Sergeant Gutesa? Sabi niya, dating Congressman Mike Defensor, nakuha nila sa Google. Di ba? Di naman kilala yan eh. At napatunayan nga na hindi niya talaga pirma yung nando sa notaryo. Yes, sir. So walang problema yung notaryo publiko. So, ibang usapin naman yung sinabi mong halimbawa, Ed, na hindi naman karamihan hindi humaharap. Pero it doesn't make it right. I know, sir. Kung yun ang common practice, hindi lang nahuhuli yung iba. Kasi Correct. Kung yun po ang common practice, hindi nahuhuli. Wow!
bakit si Sergeant Cotesa lang ang nahuli? Di ba? Bakit si Sergeant Cotesa lang ang nakita nilang, oh mali, hindi yan ang perma ng abogado. Di ba? Walang kumukwestiyon. Pero once na magkaroon ng pagkukwestiyon at napatunayan na halimbawang siya mismo nagpirma at hindi siya humarap, hindi nakaharap sa kanya yung nag-swear doon sa kanyang sinumpang salaysay, pwede siya ma-disbar, ma-suspend, ma-sanction ng Supreme Court. I understand, sir. But what I mean Ng is that... IDP. Yes, sir. I understand, sir. But what I mean is that more often than not, hindi yung abogado mismo yung humaharap dun sa nagpapanotarize. Minsan yung nagpapanotarize, siya mismo yung nandun, pero minsan yung secretary or clerk lang ang nandun, and the person may not know who is Attorney Espera from Adam. Correct? Well, matter of defense. Pwede sabihin ni Espera, akala ko yung kaharap ko si Atty. Espera. Akala ko yung nagpirma dong sa aking sinumpang salaysay, si Atty. Espera. Depensa yon ni Orly Gutesa. Pero the fact remains na hindi signature ni Atty. Espera. Mapansinin yung mga kababayan, doon po nagpo-focus si Lacson sa signature. Kasi sabi ni Judge, hindi raw tama yung signature, hindi raw yung signature ni Attorney Espera, hindi raw signature ni Attorney Espera, bla bla bla. Pansinin ninyo, talagang doon siya nakafocus eh. Kahit anong sabihin ni Ed Lenguao, di ba? Doon talaga siya nakafocus sa signature. Alam mo yan nga po, Senator Senator Lacson eh. Okay pa ba na ikaw ang maging Blue Ribbon Chair? Kasi porang nagkakaroon ka na po ng bias eh. Kasi nga po, mga kababayan, yung mga nagtuturo dito kay Martin Romualdez, wala kang sinasabi eh. Pero ito, di ba? Baka ang problema dito mga kababayan, itong mga signature na to ay hindi lang po nangyari dito ha. Hindi lang po nangyari o nagawa dito sa document or sa sinumpaang salaysay ni Sergeant Cotesa. Marami pong may lugar. Pareho. Ang ibig ko bang sabihin, baka sila ay nagdidig ng kanilang grave. Diba? Malinaw na dahil tapos na nga yung investigation na sinagawa ng Manila RTC ng executive judge. So established fact na yon. Dahil natatandaan ko, just because po sinabi ng judge, doesn't mean, siyempre, nire-respeto natin yan. Pero alam naman po, na wala naman talagang say-say yung ano na yan, kasi sinumpaan nga niya sa Senado. Ikaw na mismo nagsabi, valid. Why is it na pinipilit nyo pa rin na doon tayo mag-focus? Why? Only one po ang target nila. I-discredit ang kredibilidad. Nothing else. So wag po kayong maniniwala dito sa kung ano-ano. I-discredit po nila ang kredibilidad ni Sergeant Cotesa. Kahit na po mismo si Lacson ang nagsabing maayos, matino nung nasa Philippine Marine pa siya. So ibig mong sabihin nga, Lacson, lalabas siya, nag-retire siya ng maayos, walang problema, pinaghirapan niyang maging di ba? Pinaghirapan niya yon. Tapos lalabas siya, tutulong siya sa bansa, tuturo sa inyo, isasabihin sa inyo ang kanyang nalalaman, nakita niya yung pera, nakita niya yung binibilang ang pera nitong nila John Paul Estrada and itong si Teksay. Sinabi sa inyo, bakit parang mga napasok kayo na talagang ang biniblame nyo na ngayon ay yung perma? Di ba? Halata eh. Mayroong bias dyan eh. Nga siya ng kopya ng ilang specimen signatures kasi may mga sulat sa amin sa Atty. Espera. Pinadala namin sa kanya at ito pinadala niya sa NBI para ma-subject sa forensic examination. Ma-examine ng handwriting expert. At yun ang lumabas na resulta. Na hindi mismo talagang pirma ni standard Paulit-ulit, di ba? Sa standard signature ni Atty. Espera, yung pirma sa affidavit na sinumite ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Senator, ibabalik ko lang kay Gutesa dahil nakadikit ito dun sa isang mahalagang usapin sa Blue Ribbon. Ayan na naman yung posibleng imbitasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Paano makakaapekto yung development na yan kay Gutesa doon sa ganong klaseng issue, Senator? Wala, it stays, yung intention, yung plano na imbitahan of course, si Saldi Cola dito, pero papadalan pa rin siya ng invitation doon sa kanyang residence. Si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, papadala namin yung invitation o yung letter kay Speaker Bojo D. At siya yung magsasabi kay dating Speaker Romualdez na dumalo kung kagustuhan ni Speaker Romualdez na dumalo. Pero
In between, nagbigay na ako ng instruction just in case na bumalik na ako bilang chairman na mag-prepare na Just in case ka pa na bumalik bilang chairman, kung si Soto ang tatanungin, ayos na eh. So, wag niyo na kaming paikot-ikutin pa. Siguro, di ba natandaan ninyo mga kababayan, yung last hearing ng Blue Ribbon ay September 25 nung dumating si Sergeant Gutesa. Parang doon, nagkanda pasok-pasok sila, nagulagulantang sila, nagkunya-kunyari pa kayo na mag-resign ka, tapos nag-intay kayo. Mukha lang naman akin, mukhang napag-usapan na, napagplanuhan na, stick to the ano ba yun? Stick to the plan. Kasi pakinggan po ninyo uli dito. Kasi, di ba? Tapos bigla siyang ayaw na niya. Tapos babalik uli siya. Tapos, pagbalik niya, ang una niyang puntos ay kumbaga, i-discredit itong si Sergeant Gutesa. Kahit hindi mo man aminin, Lacson, nagpaikot-ikot ka na, sinasabi mo, ang kredibilidad niya, di ba? O, meron pa kayong falses honor and falses in omnibus. 'Di ba? Kasi yun nga po, kasi kaya nga dinadala yun dinadala yung falses honor, falses in omnibus. Yun na nga po, kasi 'di ba sabi, pagka mayroong kaunti ka ng may mali ka, may question na yung credibility mo. Yun nga po ang gustong dalahin sa atin. Sana naman po hindi natin ito payagan. Kasi hindi po si Sergeant Gutesa ang problema dito. Ang problema po dito ay yung ninakaw ng taong bayan ay ninakaw sa taong bayan. Trilyon po ito. Mahigit 1 trilyon po ito. Hindi lamang po yung perang nawala, yung tao, yung buhay, dahil hindi nila inayos ang trabaho nila. May pagkabayas na. May pagkabayas na po talaga. Kasi yung mga, alam natin may kasalanan, yun ang hindi nila hinahabol eh. Diba? na subpina doon sa kontraktor noong construction ng bahay sa number 42 McKinley Road sa Forbes Park, or doon sa security agency na nag-handle ng security, yung may kontrata na nag-handle ng security doon sa naturang house under construction para dalhin yung to second para dalhin yung logbook. At kung makapag-testify sila na talagang indeed during the period between December 2024 hanggang August 2025, may mga dumating ang convoy ng mga sasakyan doon, for some reason, makaka-reinforce doon sa salaysay na ginawa ni Orly Gutesa na nag-deliver sila doon. So, importante yun. Kung madadala yung logbook at mag-testify yung may dala ng logbook, natotoo nga sa ganitong period, sabihin natin meron specific date or days, between December 2024 and August 2025, mahalaga yon. Kasi magiging very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, walang dumating doon na convoy ng mga sasakyan at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibilidad. Kredibilidad na naman. Ang sinasabi po ni Lacson dito, pinaghanda na raw po niya yung staff niya in case na siya nga ang babalik na maging chairperson, ay pinaghanda na niya ng subpoena para doon sa sinasabing address na pinuntahan ni Sergeant Gutesa. Kung totoo ba, di ba, na mayroong building doon na under renovation, nagre-renovate sila. Ngayon, gusto nitong ni Lacson na yung security, kung sino man na nandoon magdala ng isipin madala yung logbook para malaman kung meron bang convoy na dumating doon between 2024 hanggang 2025. Ngayon, kung wala daw yung record na yon, di ba sabi niya maano yung credibilidad ni Sergeant Gutesa. Ang problema dito, humindo na kayo ng pagkatagal-tagal eh. Hindi kayo nagtuloy-tuloy eh. Nag-resign ka nga eh. Ngayon, all of a sudden, gusto mong madala yung logbook. Ito lang po hindi ko inaakusahan sino man. Yung logbook na yan, kung kanino man yan, sa security man yan, doon sa nag-under renovate, kung ano man yan, kung may logbook kayo, napakabilis palitan yan. Bakit ko naman sasabihin na papalitan yan? Kasi nga po, nagtataka naman ako. Nahahanapan ninyo ng logbook.
alam mong ginagawa nga po ang lahat ng paraan para hindi siya ang mapagbintangan. So, ganito po kasi yan. Madali silang gumawa kasi Kita mong ginawa nila kasama dito, sigurado sila Martin. Dahil nung tinanggal nila, inalis nila sa bansang Pilipinas, si Tatay Digong, si former President Duterte, within 24 hours nailabas po yan ng bansa. Anong punto ko? Ang punto ko po ay they can do whatever within ng kanilang finger. Lalo pa ang tagal ninyong wala. Tapos bigla kang babalik yung logbook na doon sa lugar na minensyon ni Sergeant Cutesa na nagdadala siya ng pera. Bakit doon sila nakapokus, mga kababayan? Ilan po yung area na sinabi ni Sergeant Cutesa? 3. Doon daw sa dating bahay ni Michael Yang sa Aguado at kung saan man yan. Yan ay sinasabi niya sa address. Ano ba yung address niyan? 42 McKinley Road sa Forbes Park. Di ko alam yan. Wala akong alam dyan. Basta meron 3 siyang area na pinagdeliveran. Pero nakapokus sila dito kasi meron daw nasa under renovation daw po yun. Para magtumugma. Kasi daw gusto raw nilang malaman kung meron sila doon sa logbook nila na may dumating na convoy between 2024 hanggang 2025. Noon po yung panahon na nagtatrabaho pa si Sergeant Cutesa. Nung talaysay ni Orly Gutesa. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses. At katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila. Pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Kita mo ninyo ang focus ni Lacson. Hanapin si Gutesa. Tumutulong na siya. Tumutulong din siya sa NBI or sa DOJ. Ngayon, ang subpina na ipapadala namin sa kanya, i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman na nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana, alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nandun. Ayan. Ito na po. Ito pong pag-check niya ng CCTV, kailangan ba yun? Makikita mo dito, nag-check daw po siya ng CCTV dyan sa Senado. Alam mo naman to si Mr. CCTV Nag-check siya ng CCTV. Tinignan niya ngayon itong si Sergeant Cutesa. Pakinggan mo naman ang sasabihin niya. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya ng staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganun kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Cutesa kay Senator Marcoleta. Within ilang oras, ganun kalawak ang pakikipag-ugnayan kay Senator Marcoleta. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, saan mo pala siya gustong pumunta? Hindi kilala yan ni Senator Marcoleta. Sigurado ko lalo lang siyang chine-check ni Senator Marcoleta. At saan mo siya gustong pumunta? 'Di ba? Dito po sa CCTV nito, nagbalok-baloktot na po yung sinasabi. Napansin ko lang. Ngayon, sinasabi na niya yung ugnayan. Gaano kalawak ang ugnayan ni Sergeant Cutesa at ni Senator Marcoleta. Nakikita niyo na po ang gusto na naman niyang ibato na talaga may ugnayan sila. Pero ano daw po talaga ang reason ba't siya nagtingin sa CCTV? Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali, mga around 30 minutes.
30 minutes. Ganon kalawak na talaga? Tapos lumabas. At doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya pinatawag. Pero nung dumating siya, Manood nag-iisa at siya. nakinig. Napansin ninyo, parang halos 30 minutes yata siya daw doon sa, iwan ko kung sa ano ni Senator Marcoleta. Tapos sasabihin mo, ganun kalawak ang ugnayan nila? Yan ka na naman eh. Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What Kasi sabi ni Senator Marcoleta, Check siya sa ground. Tingnan yung mga kababayan, tatanungin siya, ano ba, bakit mo tiningnan yung CCTV? Tingnan mo ang excuse niya. Sa dami ng ipinaliwanag niya, na parang gusto niyang sabihin sa atin, tingnan mo, meron talaga silang ugnayan, ang lawak ng ugnayan nila. Pero ano ang dahilan talaga? hindi niya alam kung nasaan eh. Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi siya makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, ano? Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinagsipahin niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. wanted you, Senator, to check the CCTV of the day that he Ayan. showed up at the Senate. Ano po yung hinahanap niyo? Ito ang excuse niya. Inaanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Oh. Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong kung nasaan siya, pa saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Gusto lang niyang malaman kung may kasama si Sergeant Cutesa na kilala niya para matanong kung nasaan siya dahil nawawala siya. Pero marami na pong sinabi si Senator Lacson. Yung ugnayan nila nung dumating si Sergeant Cutesa, pumasok doon sa office ba yun ni Senator Marcoleta, nagtagal doon, kumbaga 30 minutes. Tapos nasabi na niya na ganon kalawak ang ugnayan nila. Ugnayan ha? Hanggang ngayon, Sinabi na ni Senator Marcoleta paulit-ulit kaya ako hiningi sa kanya na ipa-notarize niya yan kasi hindi ko siya kilala. 'Di ba? Para sa kasiguraduhan lang 'yun ng isang abogado na biglang lumabas itong si Sergeant Cutesa na si Senator Marcoleta ang hinahanap. Baka naman nagsiselos ka, Lacson, na ang hinanap ay si Senator Marcoleta at hindi ikaw. O baka naman kilala ka na rin. Di ba? tingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong si OJ at hindi sa sumipot. Doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakaling makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Iyon naman pala kung iyon lang ang sana ang excuse mo, doon ka na lang sana nag-stick. Na gusto ko lang makita kung meron siya mga kasama na kilala ko para matanong ko kung alam nila kung nasaan si Gutesa, Sergeant Gutesa. Ang problema po, Senator Lacson, dinagdagan mo na naman. Nasabi mo ganyan kalawak ang ugnayan nila. Parang meron kang gustong iparating sa taong bayan na talagang meron silang ugnayan. Na sinasabi naman sa'yo na hindi nga niya kilala yan. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know, hindi kami nag-uusap dalawa eh. Sir, anyway, Pero yun ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. Senator, due diligence nyo ba yung background niya? Ito na. Ito naman pakinggan nyo itong sasabihin nito ni Llamas. Sasabihin dito ni Llamas na sinabi raw na siya ay naging security ni Vice President Duterte. Wala man lang ni isa sa kanilang nag-correct na hindi yun sinabi ni Sergeant Gutesa. Pakinggan ninyo. Parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Walang nag-correct. Tingnan natin, baka may mag-correct nga naman. Parang marami siyang pinagtrabahuhan. Wala, Yun ba ay... Dedma, sinabi po ba ni Sergeant Gutesa na siya ay naging security ni Vice President Sara Duterte? Baka naman meron.
Baka narinig nyo, hindi ko narinig. Inulit ko na yun, paulit-ulit ko na nga. Wala akong naririnig. Baka sinabi sa labas, somewhere. O saan nalaman ito niya? No? Baka may alam itong si Llamas. Na-check na. Yes, nagsagawa ko ng RCBI, Ayan. record check saka background investigation. At alam mo, surprisingly, Matapos niyang sabihin na ganito masisira, maaapektuhan ang kanyang kredibilidad pag ganito, pag ganyan. Tapos ngayon sasabihin niya maayos na tao. pardon the word. Pero ako mismo, nakita ko at sa pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. Mhm. No? Masipag at saka efficient at saka diligent sa kanyang trabaho. Okay. No? Kaya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda. So now, kung maganda, wala ka nakita, dahil ipina-background check mo yun, tawag mo doon ay RCBI, record check, at background investigation. Yun ang ginawa nila. Yun ang ginawa ni Lacson. Pagkatapos wala siyang nakita na anomalya o na kapintasan. Maganda lahat, di ba? So, sino sa inyo po ang gagawa ng kamalian? Pipikiin mo yung notaryo na hindi mo naman talaga intensyon na gawin. Di ba? So, ibig mo sabihin, doon sa ganda ng record mo, sa tino ng taong ito, doon niya sisirain yung kanyang credibility sa notaryo. Nawala naman pong sa yun dahil hindi fake yung kanyang signature, hindi fake yung kanyang statements, yun pareho yun, sinumpaan niya sa Senado, binasa yung same statement. Ang fake lang po doon ay yung pumirma doon sa linya ng abogado. Kung sino man po yung na pumirma na yun, yun ang dapat habulin. Kasi hindi nyo maiidikit ito kay Sergeant Cotesa kasi nga po, hindi nga, paano niya nalaman yung anong book number na kayo, nakailang book na kayo. Anong page na? 'Di ba? Anong doc number na? 'Di ba? So hindi niyo naman siguro nakita ninyo doon sa CCTV na kinuha nyo na wala siyang daladalang book, na wala siyang daladalang seal na gagamitin. So pinayagan ninyong pumasok doon sa opisina ninyo at pinayagan nyo rin na doon siya magsusulat doon. Napaka-imposible. Think about this. Saan niya kinuha yung book? Paano niya nalaman yung book? Paano niya nalaman kung naka-book number na kayo? Paano niya nalaman yun? Paano niya nakuha yung seal na ginamit niya? Hindi niya maiipilwanag ito. Kaya hindi niya maiidikit yan kay Sergeant Cotesa. Kaya lang, pinipilit ninyo. Marami kayong pera eh. Maraming perang nagkakalat eh. Kaya buong media, pati mga trolls. Mali yan. Gusto ninyong tulungan ng bayan, tigilan na yan because obviously walang kinalaman yung tao. Yung gustong tumulong, yun ang hinahabol nyo.